Hi guys and welcome back sa Tarot Page Philippines. At sa video na to po, gawin natin ang weekly horoscope for April 22 hanggang 28 para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon at Rising sign na Capricorn. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification and palike na rin po ng ating video. Kung hindi nyo po alam kung yung inyong sun, moon at rising, sa dulo po ng video meron po tayong link para dito. And favor, pa-share na rin po ng ating ang video na to sa social media accounts nyo at including po doon sa mga group chats nyo. Now, tandaan natin na yung mga readings they are for guidance purposes. May free will tayo. So, gamitin ito na maayos. At kung naghahanap po kayo ng kailangan nyo po ng private reading or ng spell works, pwede nyo po ako i-message ng diretso sa Tarot Page Philippines Facebook page. Yung link is nasa baba sa description ng video natin. And if you want also to donate, you can send it via GCash or Maya. Or yung thank you button po. Yung details po is nasa banner ng ating live. Capricorn, kamusta ka na ba? Tingnan natin ng mabilis. Ay, nagsi-sit-ups kami kay. Ay, Capricorn, we have here is number 10, number 10, 10 of Pentacles and Observer. Salamat naman at magde-decide, andun ka na sa position or nararamdaman mo naman na kailangan mo mag-decide, kailangan mo nang gumalaw, kailangan mo nang may gawin. And this is a very good time to do that. Kasi ang nakikita ko dito sa cards mo, andoon na, alam mo naman na tapos na yung moments ng mga inarte moments natin. So, andoon na, pinapakita nung card sa akin na you are in the verge of doing what needs to be done. Andun ka na sa posisyon na kung saan alam mo na meron ka mga kailangang gawin. Alam mo na meron ka mga kailangang pagtuunan ng pansin. Alam mo na meron kang mga kailangan ng aksyong gawin. And this is it. Yun nga yun. This is it. This is really is it. So, eto na nga. Doon na yung feeling of doing what needs to be done na. So, laban mo na to. Ando na tayo sa punto na kailangan mo nang gawin yung mga kailangan mong gawin. So, follow the lead ng universe sa'yo. Since yun yung pinaparamdam sa'yo ng universe, then go mo na to. Huh? Ay, pero ano ba yung crossing mo? Parang ano ba pumipigil sa'yo kasi? The Devil tsaka Loyal Heart. Ironic lang kasi yung tong card of the Devil, ito yung card, tarot card na connected sa zodiac sign mo. Kaya nga binibiro ko yung friend ko. si Milky. Kung napapad mo to, Milky, special mention ka. Kasi ang hilig naman demonyo sa akin. Yung tipong, ito may naka-seal. Ayan, may voucher ako. May free shipping. Huwag mo kong demonyoin. Ay, lakas ng capacity nyo talaga no? Kasi Capricorn yan eh. Ang lakas ng capacity nyo man-demonyo sa amin na mag-influence. Siguro yung pinakamagandang term na lang, mag-influence sa amin. So, the card is advising na you need to use that in a positive way. So, actually, hindi siya crossing ang nakikita ko dito eh. It's both a crossing and also a cover. Now, when you say cover kasi, parang protection mo to. So, andoon na sa crossing kasi, medyo maging careful ka. Advice ng cards kasi baka mamaya ma-overwork ka na naman. Bakla ka ng taon, wag puro trabaho. Sabi nga nung boss ko noon sa BPO, all work no play, nakakabangag yun. Wag. If kailangan mong medyo huminga-hinga, kailangan mo medyo mag-relax-relax, gawin mo din naman. Kasi ang pera nandiyan lang yan. Okay? You can always manifest it. Di ba, Mikay? Pwede mo siyang ma-conjure kung yung matawag sa buhay mo anytime you want. But your health is also important. It's very precious, ha? Now, it's a crossing kasi with a loyal heart. Excuse me.
Loyal heart. Kasi andoon na siguro madaming based here sa Sun, Moon at Rising ng Capricorn, andoon na willing na kayo mag-trust ulit. But this trust na yung trust na tinitignan nyo, medyo mas related siya in terms of money making. Technically kasi kayo, house of career kasi kayo. So, when it comes to making money talaga, to organizing, alam mo yun, kaya nyo eh. So, anito, yung point na yung pagod mo dati, yung mistrust mo, yung betrayal sa naranasan mo, ando ka na sa point na sige, take na tayo ng chance. Kasi may opportunity na ulit. Let's take this moment. Parang, ano na tayo sa, tama ba Arabic? Inshallah. Parang, sige, laban na natin to. Go, go, go na tayo. Kasi ando na nakikita mo na yung potential ng mga nangyayari. Nakikita mo, meron ka ng intuition na this is it. This is really is it. Crowning glory mo or yung wish card mo is the Ten of Swords and number 21, clean it up. Good job. Ang daming may good job ngayon ha sa zodiac signs. Good job kasi andoon yung point na hindi mo na ino-overanalyze. Siguro dahil patapos na ang Mercury retrograde, kaya andoon na medyo mas nagiging fearless ka na. Andun yung punto na mas nagiging palaban ka na. Yung parang, alam mo yung feeling mo na parang andun yung point na parang Scorpio ang dating. So, that's a good thing kasi alam mo naman kung ano yung mga limitations. So, alam mo din naman kung, alam mo yun na willing ka na matuto, willing kang mag-invest with knowledge, willing kang palalimin at palawakin yung alam mo sa aspetong to. And not to mention, willing ka mag-share kung ano yung alam mo at ano yung meron ka, ano yung kaya mong gawin. So, andun yung nakatuwa, no, na you are in a level, ano ka sa level ngayon na kung saan, para kang, sisidlan or yung daluyan, na kung saan yung mga pwede kang maging person to receive, and at the same time you are the person who could also give. Ganda nun, parang free flow ang dating mo. So it's a good thing that you are doing. At yes, Mikay, ando na nagiging, kumbaga, it's a give and take situation, and rare yun. Rare yun. Ayos ka kasi. Ako yung nahihirap. Huwag ka dyan! Dito ka lang, huwag ka sa cards. Ayun. Sana ba ako? Gulo mo kasi. Anyway, na tayo sa foundation mo. Ayan, ikaw magbasa. So we have here is the Queen of Swords and Queen of Cups and to be fair. Gigil ako sa'yo. So, with the foundation kasi, well, investments in terms of emotions, andoon na willing ka. Kasi, ikaw din naman, napansin mo na nag-matured ka na. In what aspect yung maturity? Dati kasi, sige lang kahit wala para sa akin dahil mahal ko. Oh, ngayon di na. You are at that level. Andun ka sa punto na this is a give and take situation. Andun ka sa level na dapat pantay-pantay. Kung anong meron ka, meron din ako. O kung ito yung binigay ko, dapat masuklian din, ma-appreciate. Kasi nga, hindi na uubra sa'yo na ganun yung senaryo. You've been too much of a giver before. So, it's right now, sabi ng universe, ikaw naman ang tumanggap ngayon. Hindi siya masama, to be honest. Kasi, meron tayo tinatawag na universal law, yung law of give and take. Mutot ka? The law of give and take, na kung saan, nawala ako. Na kung saan dapat balanse ang mga bagay. Na kung saan kailangan, kung ano yung, kumbaga,
sabi nga nung ano eh, ano, yung law of sa physics ba yun? Nawala tuloy ako sa iniisip ko, Mikay. Whew, may masamang spirito. For every action, there is an opposite and equal reaction. So, ando na hindi pwedeng laging puro give, give, give. There should also be a take, take, take. Okay? So, yun yung foundation mo. Pasensya na, nagpasabog ang pusa. Recent past. Oh, Mika, I love you. So, yeah, we're the two of swords and co-create. Ayan. So, sa recent past mo, yan, nasanay ka na doing it. Yan. So, medyo may team song tayo ng All By Myself na andoon na tinatry mo na gawin 'tong mga bagay na 'to on your own, na tinatry mo na ikaw mismo yung kumbaga, ikaw yung nandoon sa part na yon, kumbaga ikaw yung mag-o-open ng sarili mong opportunities, ikaw yung gagawa ng mga bagay na 'to, ikaw yung mag-iisip ng paraan para maging better. So, nasanay ka before na you're doing it on an basis na ikaw yung nandoon, ikaw lang muna. So, wala namang masama doon kasi goods din yun eh kasi andun yung punto na nakita mo ano yung capacity mo, alam mo na yung limitations mo, alam mo ano yung saan ka magaling at nahasa mo yung sarili mo sa ibang aspeto. So it's a good thing. Actually para sa akin, matured yun na pamamaraan to make yourself better para kumbaga andun na ginawa mo siya para mahasa mo yung sarili mo at yung kapasidad mo. Pero tingnan natin, ano ba yung evolution na ikaw? Uy, Card of Justice and to the Sea. O yun na nga. So, since nasa go stage ka, Capricorn, andun yung punto na talaga namang you are setting things into balance. Ayun yung punto na andun yung punto na nakikita mo na, ay, wait lang. With the card of justice kasi, associated to sa card of Libra, you are willing na to, kasi and Libra is also known as the house of marriage. So, for the commitment ka na. But what commitment ba sinasabi natin dito? Commitment into the change, commitment na inuuna mo yung sarili mo, even in commitment in being with people na. In terms of pwedeng career to, pwedeng business. So yeah, sa House of Capricorn, we're seeing here ng maraming may mga business opportunities karamihan sa inyo, Sun, Moon at Rising na parating. And also mga new connections. Now, with the card of To the Sea, huwag ka magtataka na medyo magiging mapapadalas ang iyong paggala. And iba pa sa inyo, pwedeng literal, tumawid ng dagat. So, enjoy. And congrats. Tingnan natin yung physical environment mo. So, we have here sa Two of Wands and Orphan. Oh, so hindi ka na mag-isa talaga. So, two kasi, andun yung ano eh, is a number of balance, is a number of partnership. So, medyo mukhang for the kaperahan talaga ang nakikita natin ngayon para sa'yo, Capricorn. And that you will be, nakikita natin dito na talagang the universe, in the physical sense, andoon na, siguro masasabi ko na nasa tamang lugar ka at sa tamang oras kasama ng mga tamang tao at meron kang mga tamang connection ngayon. So this is a time, andito na yung point na it is a moment for you to arise. Nakakatuwa nga dito kasi, syempre 'di ba, iba tayo ng mga kapasidad, iba tayo ng mga skill sets. Nakakatuwa kasi yung sa'yo na acknowledge. And rare na makahanap ng mga taong ganon kasi aminin natin naman, ang mga tao mahilig lagi magpataasan ng ihi. Gusto nila sila lagi ang center of attraction. But the people that you are with right now,
Alam nila papaano i-recognize yung kapasidad mo, alam nila papaano i-recognize yung kakayanan mo, at alam nila na parang from time to time, sige, it's your, si Capricorn naman, it's your time to shine. Para andun yung point na tatanungin ka, ano yung input mo tungkol dito, Capricorn? O ano yung masasabi mo? Ano yung decision mo tungkol dito? So, andun na yung puntong ganun. So, rare makahanap tayo ng mga ganong klaseng tao. So, it is imperative. So, importante din na huwag natin pakawalan yung mga ganitong klaseng tao. Let's also give them the respect na kailangan nila because andun yung point na binibigay nila yung respect na para naman din sa'yo. Okay, so let's see. Emotional environment. The Page of Cups, tsaka Mending. For the healing of relationships ka? Well, that's okay. Kasi, I think time naman na. Kasi kumbaga, you are with the right people na. Maybe, baka maano mo yung cards. Kasama mo naman yung mga right na tao na. So, siguro it's time naman no, to let go naman no, sa past. Pero, medyo alanganin ako dun sa letting go of the past mo. Kasi, especially dun sa mga tao na hindi naging fair sa'yo, mukhang andun tayo sa you will let go with a bang. Ikaw na lang mag-isip kung alam ko gets mo na yung Capricorn eh. Medyo hindi mo hahayaan na ma-disconnect kayo or ma-catch yung connection nyo ng ganun-ganun na lang nang wala kang ginagawa. Well, hindi kita masisisi. Hindi naman kita din pipigilan. Kasi you have your reasons eh. May mga dahilan ka at pwedeng sabi, wala akong karapatan or sino sa amin magsabi na masama yon or hindi dapat ginagawa yon o yung sasabihin na yung rason mo hindi tama. So andun yung punto na I just wish you good luck. And also, alam mo naman yung sinusuong mo. Alam mo yung mga gagawin mo. Just siguro, word from the card, just be careful. Siguraduhin mo lang na protected ka din. Ha? Hindi kita pipigilan, hindi kita encourage. Matured ka na para mag-decide. Hopes and fears. The Two of Pentacles and a leg up. Wait lang. Ano ba? Nag-stretch ako ng binti. Umutot ka na nga kanina eh. Wait lang. Isin natin si Mikay. Ayan. So, your hopes and fears na nakikita natin dito is andun yung point of doing it all alone again. Pero huwag ka mag-alala. Well, anyway, naintindihan ko din naman kasi dumaan ka sa ganong proseso. Naranasan mo yung ganong aspeto. So, the fear that you have, that's actually normal. Pero, wag mong hahayaan na yung fear na yan ano ba yun? Yung fear na yan ang bumalot sa'yo o yung mag-control sa'yo. Kasi, ano yung point na with yung the leg up or a leg up, inisip mo baka mamaya yung mga kailangan mong tulong hindi dumating. O baka mamaya ma-judge ka kasi kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng ganito. Alam mo, one thing I would advise sa'yo, sa Capricorn based sa cards, be open-minded. Actually, open-minded ka na. Ano ka sa learning? Sa learning ka na nga. Learning and application. Receiving and giving. I-apply mo din siya yung sa crowning card mo. I-apply mo din siya sa the way you handle things in terms of connections, in terms of relationships. Kasi ito yung sa pinakamagandang ipaalala sa'yo. Hindi dahil si Pedro may ginawang kalokohan sa'yo, si Juan din gagawa ng kalokohan. Kasi una-una magkaiba sila, pangalawa natuto ka na. So alam mo na kung anong kailangan mong gawin. Alam mo na yung limitations, alam mo na dapat yung boundaries, pwede ka na mag-set.
Okay? Possible future. Oh, wow. Possible future. King of Pentacles and Truth Be Told. Well, in terms of finances, where nakakita tayo talaga dito ng medyo hindi siya medyo, aangat talaga siya with the King of Pentacles. Sa andoon na talagang yung ginagawa mo ngayon, yung ini-invest mo ngayon, yung pagod, energy mo, yung utak na ginagamit mo diyan, it will pay off very soon. Hindi later, very soon. Malapit na din 'to. Talagang for the boom 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 'to. So go mo 'to ha. You're on the right sabi nga ni Lady Gaga, you're on the right track. So ituloy mo lang yung ginagawa mo. You're in the right place and their finances we're seeing here, it will eventually aangat siya. Now, with the card of the truth be told, andun lang talaga na minsan may kailangan kang bigyan talaga ng isang bagsak, which is hindi kita masisisi doon sa emotional environment mo na siguro may mga tao talaga minsan deserve na yung guluhin talaga sila para maintindihan nila yung gravity ng ginawa nila sa'yo. Kasi doon ako minsan natatawa sa ibang tao na, "Huy, wag kang gumanti, masama yan." Pero yung ginawa ba niya sa'yo, yung ginawa ba sa akin, hindi ba masama yun? Minsan napapaisip ako kung tama ba yung advice na yun. But overall, Capricorn, nasa tamang landas ka ngayon. Nakasama mo yung mga tamang tao at ginagawa mo yung mga tamang bagay. Perfect ka ngayon dyan. So I hope nakatulong yung reading sa'yo at tandaan yung mga readings natin. They are for guidance purposes. May free will tayo. So use it wisely. At kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po nating video. At hingi po sana ako ng maliit na favor kung pwede po pakishare na rin itong video natin sa inyong mga social media accounts and including sa mga group chats nyo. For private readings po, and Spellworks, message nyo po ako sa Tarot Page Philippines. Facebook page, yung link po is nasa baba sa description ng video natin. And kung nais nyo pong mag-send po ng donation to help our channel, pwede nyo po ipadala via GCash, Maya, the number is at the bottom of the screen, and also via the thanks you may heart sa baba. Ayan. So Capricorn, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita tayo very soon at laging tandaan. Please, be safe all the way here from La Trinidad, Benguet. Be safe and goodbye for now. Thank you.